Barangay Love Stories. Love Stories. Dito sa magulong mundo, maraming kayang gawin ang pag-ibig. Pag-ibig na nagdurugtong sa mga puso at siya ring nagdudulot ng matitinding pagsubok na kakaharapin kahit kumapit na sa patalim. Ikaw kabarangay, kaya mo rin bang humantong sa isang sakripisyo para sa iyong minamahal kahit madungisan pa ang iyong dangal? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at lagi nakatutok sa inyong programa sa radyo. Maricel na lang po ang itawag nyo sa akin, 33 years old na ngayon. Simpleng may bahay lamang ng aking kinakasamang si Martin. 12 years na kaming nagsasama at mayroon na rin kaming 3 anak. 10 taon na ang panganay ko, 7 taon ang pangalawa at 3 taon naman ang bunso. Nangyari po itong bahagi ng buhay ko na nais kong ikwento, halos 2 taon na ang nakakaraan. Papadudot, pangangalakal ng basura ang kinalakhan kong hanap buhay dahil elementary lang ang natapos ko. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamahiyain at mahina ang loob. Maliit na babae lamang ako at may katabaan. Hindi rin ako kagandahan pero sapat na ang lahat ng katangian ko para magustuhan ni Martin. Madalas akong sinasabihan na walang diskarte at walang mararating dahil palagi lamang ako nasa loob ng bahay. Ngunit para sa akin ay kontento na ako sa buhay na meron ako. Kahit na sa buong buhay ko ay tutol ang aking ina sa mga naging desisyon ko sa buhay. Lalong-lalo na sa pagsasama namin ni Martin. Kasing edad lamang kasi ng aking ina si Martin at parang tatay ko na rin daw ito, kaya gano'n na lamang ang pagtutol niya sa relasyon namin. 55 years old na si Martin noong magkakilala kami. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang maala Roy Vinson niyang datingan. Matangkad, mabigote at matikas tignan. Kaya naman kahit malaki ang agwat ng aming edad ay agad ko rin siyang nagustuhan. May 8 siyang anak sa yumaon niyang asawa at lahat ay may mga trabaho na. Hindi magandang relasyon ng mga ito kay Martin dahil sa pananakit niya sa mga anak noon. Kaya wala ni isa sa mga ito ang kasama niya. Nang mag-decide na kaming magsama, Papa Dudut, ay doon na kami tumira sa bahay na tinutuluyan nila ng yumaong asawa ni Martin. Maayos naman ang sitwasyon namin noon at nakakaraos pa rin sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho bilang construction worker si Martin at ako naman ang namamahala sa maliit naming tindahan. Kahit may mga naririnig ako noon tungkol sa mga pananakit niya, sa nauna niyang pamilya ay tila naging bingi at bulag na lamang ako dahil nararamdaman ko namang mahal na mahal niya kaming mag-iina, Papa Dudut. Mahal, matagal pa ba yung niluluto mo? Medyo tomguts na ako eh. Sandali na lang. Maluluto na rin tong tilapia. Pakitawag mo na nga yung mga bata para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, tatawagin ko sila mamaya. O heto na yung tilapia. Teka, gagawa ko ng sausawan. Mas masarap kung may toyo at kalamansing ka-partner to. Naku, sana gumawa ka na kanina habang hinihintay mong maluto tong tilapia. Lalo tuloy ako nagutom nung hinain mo na to sa mesa. Ang sarap oh. Sige na, bibilisan na. Ikaw talaga, gutom ka lang eh. Hindi lang to sa gutom, mahal. Sadyang masarap ka lang talaga magluto. Kaya nga ako nahulog sa'yo, hindi ba? Sus, napaka-bolero mo talaga. Pritong isda lang naman yung ulam natin. Ano ka ba, mahal? Kahit anong putahe pa yan, sasarap talaga kapag dumaan sa mga kamay mo. Pero sa tingin ko, may mas masarap pa rito. Mahal, ano ka ba? Nasa hapagkainan tayo. Tsaka baka marinig tayo ng mga bata. Ikaw kasi, hindi ko tuloy mapigilan ng sarili ko. Ay nako, kumain na tayo.
Tawagin mo na yung mga bata. Okay, sige. Ay, siya nga pala. Magsisimula na raw yung gagawin naming eskwelahan sa bayan. Mukhang matagal-tagal bago matapos yun kaya mapapalaki pa natin tong tindahan. Huwag lang sanang maputakti ng utang. Maayos naman ang benta ng tindahan. Kahit papano may kinikita naman tayo sa araw-araw. Pandagdag puhunan din para sa mga susunod na pamimili ko. At saka wala namang ibang umuutang kundi si Maring Seling lang. Ayos lang kung si Siling ang mangungutang. Lingguhan naman sila kung magbayad eh. Isa pa, kasama ko naman sa trabaho ang asawa niya. Good payer yun. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin naman basta-basta ang pagbawi ng puhunan. Siya nga pala, inaalok din ako ng bagong lipad dyan sa paupahan sa may kanto. Tinatanong kung gusto ko raw mag-reseller ng dishwashing liquid at mga sabon. Ang kaso, kailangan din malaki-laking puhunan. Hindi pa naman sapat yung perang hawak ko kaya sabi ko sa kanya, sa susunod na lang kapag kumpleto na. Sabihan ko lang daw siya at siya mismo ang order online. Malaki raw kasi ang kikitain. Triple ng puhunan. Online? Nako, baka mamaya scammer yan. Hindi naman siguro. Pinapahanap pa nga ako ng ibang interesado maging reseller para mas marami raw kami nga asenso agad dito sa barangay natin. Ang bait niya, di ba? Ay nako, busisiin mo muna yan bago ako magbigay ng pera. Mahirap na. Marami na akong naririnig na scam sa ganyang klase ng negosyo. Sinasabi lang nilang malaking kikitain pero scam naman pala. Ayun, parang nilipad lang ng hangin ang perang pinaghirapan nila. Kahit isang balde pa ng luha ang iluha nila, malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik yung pera. Mabuti na lang pala't sinabi mo yan. Naku, nakakatakot din palang sumubok sa ganyang klase ng negosyo. At saka hindi pa naman nating lubusang kilala yung nag-aalok sa akin. Bago lang dito sa atin Kaya nga huwag ka basta-basta magtitiwala. Pagtutuunan ko na lang siguro ng pansin yung tindahan. Siya nga pala, mahal. Kumusta pala yung mga anak mong nasa Pangasinan? Ay, ewan ko ba sa mga batang yun? Mukhang ayaw talaga akong kausapin. Yung bunso ko lang ang malapit sa akin Oh, may inaasahan ka bang pupunta ngayon dito sa bahay? Wala naman. Ako na magbubukas. Sandali lang. Nay! Kayo pala. Tuloy ho. Napasadya ho kayo. Baka may sobra pa kayong bigas dyan. Bigyan mo muna ako kahit 2 taka lang. Ibabalik ko rin. Naubusan na kasi kami Bukas pa makakabili. Sige ho, Nay. Pasok po kayo dito sa loob. Sandali lang at ikukuha ko kayo. Baka gusto niyong kumain. Sakto, naghahapunan na kami. Ay naku, hindi na. Baka maging utang na loob ko pa dyan sa asawa mo. Nay Lucia, nandyan pala kayo. Kain o. Hoy Martin, tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagtawag mo ng Nay Lucia ha? Kinikilabutan ako. Huwag kang umasta na parang kaidaran mo lang ang anak ko. Amoy na amoy ko na yung pagiging luma mo. Si Nay Lucia talaga Alam na alam niyo yung amoy ng mga katulad nating luma Magkaedad lang tayo, hindi ba? Nangiinsulto ka ba? O ikaw Maricel, pagsabihan mo nga yung asawa mo ha? Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Sobra na kasi kayo. Sinusubukan ko naman kayong unawain at pakisamahan. Pero lagi nyo nalang pinamumukha sa akin ang edad ko at ang agwat namin ng anak nyo. O bakit? Hindi ba totoong parang tatay ka na ng anak ko? Nay, tama na ho. Ito na yung bigas nyo. Kahit wag nyo na hong ibalik yan. Ay nako, hindi. Utang ito Maricel. Kundi lang kami naubusan hindi na ako pupunta rito. Ay, makauwi na nga. Salamat ito sa bigas ha. Papalitan ko ito bukas. Wala akong magawa ng mga panahong yun tungkol sa hindi pagkakasundo ni nanay at ng kinakasama kong si Martin. Sa totoo lang kasi papadudot ay hindi lang ang nanay ko ang kontra sa relasyon namin. Kahit ang ilan sa mga kakilala ng pamilya namin ay nakikisawsaw at palagi na lamang kaming topic sa mga tsismisan. Sa mga unang taon ng pagsasama namin, papadudot ay masaya ako dahil nakikita ko ang pagiging responsable ni Martin. Bagay na hindi niya raw nagawa sa nauna niyang pamilya. Naniwala naman ako sa mga ipinapakita niya dahil ganon ko siya kamahal. Hanggang sa nakita ko ang unti-unti niyang pagbabago. Mula nang magtrabaho si Martin sa ginagawang eskwelahan ay madalas na siyang umuuwi ng lasing matapos nilang sumahod. Tuwing Sabado kasi ibinibigay ang sahod nila sa buong linggong pagtatrabaho.
Pinagsasabihan ko naman siya pero nauuwi lang sa pagtatalo ang usapan namin, Papa Dudut. May mga panahon na nasasaktan na rin ako ni Martin ng pisikal. Sampal, suntok, sasikmura at minsan ay tinatadyakan na rin ako tuwing umiinit ang ulo niya. Ang pinakamasakit pa, Papa Dudut, tuwing nalalasing siya ay pinipilit niya ako na may mangyari sa aming dalawa kahit pagod na ako sa buong maghapon. Gusto ko na lamang sanang magpahinga. Pero dahil mahal ko si Martin ay ayaw ko rin na masira ang pamilyang nabuo namin. Tiniis ko na lamang ang lahat. Isa pa ay good provider naman siya. Iniisip ko na lamang noon na konting sakripisyo na lamang ang ginagawa ko para sa aming mga anak. Nang malaman ni nanay ang ginagawang pananakit ni Martin ay nakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Tinanggap ko na lamang lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Ang tanging nakakaunawa lang noon sa sitwasyon ko ay ang aking ama na palagi akong kinukumusta. Minsan kapag nagigipit ay palihim ding nag-aabot ng pera si tatay. Isang buwan pa lamang sa trabaho si Martin nang magkaroon kami ng isang mabigat na problema, Papa Dudut. Ay, nakakapagod talaga. Tindi pa ng init kanina. Hindi naman pwede mong pahinga kami ng matagal. Buhay pa ako pero para na ako sinusunog sa impyerno. Tapos inaabot pa ng kamalasan. Bakit? Ano nangyari? Ayun, nawalan na kami ng trabaho. May violation daw kaya pinahinto muna ang paggawa ng eskwelahan. Nalintikan na talaga. Hirap pa naman makahanap ng trabaho ngayon dito sa probinsya. Konting tiyaga lang, mahal. Hayaan mo at kapag lumaki-laki na rin yung bunso natin, maghahanap na ako ng trabaho para may katuwang ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Ayan ka na naman. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Pasensya ka na. Baka lang kasi nahihirapan ka na mag-isa na inaako lahat ng gastusin. Kaya ko naman magtrabaho kung pwede lang. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit. Hanggat kaya ko pa magtrabaho, dito ka lang sa bahay. Sino pang gagabay sa mga anak natin habang wala ako kung mawawala ka rin dito? Baka lumaki silang pariwara. Naisip ko lang naman yon. Hindi na para hindi umuusok ang tenga mo dyan. Paulit-ulit na lang kasi. Hindi na nga. Siya nga pala, di ba may inaalok na trabaho sa'yo si paring Fernan? Hindi mo ba gusto yon? Mukhang malaki naman ang sahod. Sus, sa Rizal pa yun, mahal. Malayo rito sa atin. Mahirap naman kung mapapalayo ko sa inyo. Alam mo naman kapag nasa trabaho ko, hindi basta-basta nakakauwi. Baka hindi ko na mamalayan na sa tagal ko na pala ron hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak natin. Ano ka ba? Sa Rizal ka lang naman pupunta, hindi sa ibang bansa. Imposible naman na hindi ka makauwi kahit isang beses lang sa isang buwan. May day off ka naman. Ay nako, basta. Kung may mahanap ako ibang trabaho rito, mas yun pa rin ang papatusin ko. Ayoko talaga ron. Sige, ikaw ang bahala. Nabangkit ko lang naman. Siya nga pala, mahal. Ipinahilot ko si Bunso kanina. Nilalagnat na naman kasi. Na naman? Pero pinatawas ko na rin kanina. Malamang bukas mawawala na rin yung lagnat niya. Masyado ka naman nagpapaniwala sa mga tawas-tawas na yan. Dinala mo na ba sa center? Hindi pa nga eh. Akala ko kasi mawawala rin yung lagnat. Oh, mataas pa rin ba lagnat? Nawala naman kanina. Teka, titignan ko nga ulit. Sana kasi pinatignan mo muna sa center kanina. Paano kung hindi lang basta lagnat yan? May thermometer naman dyan. Tignan mo kung mataas ang lagnat ng maagapan. Eto na nga, chinecheck ko na. Naku, ganun pa rin pala. Hindi bumaba. Sa ospital mo na ipa-check up si Bunso bukas. Dali mo na lang yung perang sinahod ko nung huling linggong trabaho ko. Kikitain ko pa rin naman yon. Ang mahalaga, mapatignan sa doktor si Bunso. Sige. Pero paano yung iba pa nating gastusin? Magbabayad pa tayo ng kuryente at tubig. May babayaran pa sa school yung 2 anak mo. Bahala na. Gagawa ko na lang ng paraan. Mahal, may nakalimutan pa pala akong sabihin. Ano yun? May iba ka pang babayaran? Naku, hindi.
Tungkol pa rin dun sa trabahong alok ni kumpare. Ano ba naman yan? Hindi ba tapag-usapan na natin yan kanina? Ayoko nang paulit-ulit. Alam ko. Pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Ay. Oh, ano ba sasabihin mo? Kapag tinanggap mo raw yung trabaho, matatanggap mo raw agad yung kalahati ng sweldo mo. Naisip ko lang, kung tatanggapin mo yung alok niya, madali ka makakapasok doon dahil kakilala naman niya yung may-ari ng resort. Bakit? Wala na ba talaga silang mahanap na ibang caretaker sa resort na yon? Meron naman siguro pero baka pinipili lang niya yung mga kakilala. O siya, sige. Mukhang matatagalan rin naman bago ako makahanap ng bagong trabaho. Sige, kakausapin ko si pare para tanggapin yung inaalok niya. Mabuti kung ganun. At saka hindi na yun kasing bigat ng trabaho mo sa construction. Naisip ko na nga rin yun. Matagal nang nabanggit sa akin yan ni Fernan. Pero malayo kasi dito kaya hindi ako naging interesado. Masasanay ka rin naman, mahal. Papadudot nang dalhin ko sa ospital ang bunso namin ay doon ko nalaman na may dengue na pala siya at nangangailangan kami ng perang panggastos sa ospital. Natuloy din sa pag-alis si Martin patungong Rizal para magtrabaho doon bilang caretaker sa isang resort. Maayos naman ang trabaho niya at regular na nakapagpapadala sa amin ng mga anak niya. Nang makalabas ng ospital ang bunso namin ay inasikaso ko naman noon ang tindahan namin na matagal-tagal ding walang kinita. Nung una ay hindi ko maiwasang mangulila kay Martin. Nasanay kasi ako na palagi kaming magkasama. Kahit nasasaktan niya ako ay hindi naman mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos gabi-gabing tumatawag si Martin para mangumusta sa amin. Kaya kahit papaano ay nababawasan din ang pangungulila ko sa kanya. Kahit malayo ay nararamdaman ko na mahal niya kaming mag-iina. Halos hindi na siya magtira para sa sarili niya tuwing nagpapadala siya ng pera dahil gusto raw niyang mabili lahat ng kailangan ng 3 naming mga anak. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng isang malaking pagsubok na hindi ko akalaing magpapabago sa pagsasama namin ni Martin. Tumawag siya sa akin at sinabing umiihi na raw siya ng dugo. Dahil hindi na makapasok sa trabaho ay umuwi na lamang siya sa amin. At doon na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up siya. Matapos nga ang ilang pagsusuri sa kanya ay nakitaan siya ng bato sa pantog na 3 cm na ang laki at ayon sa doktor ay nakakailangan ng agarang operasyon upang matanggal ito. Nang mga panahong yon ay hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng perang gagastosin namin. Wala na kasing natira sa huling sinahod ni Martin dahil sa check-up pa lamang niya ay napagastos na kami. Kinakailangan din siyang ilipat ng ospital dahil hindi na kaya ng ospital sa amin ang isasagawang operasyon sa kanya. At dahil nga sa desperada na ako noon ay naglakas loob ako na humingi ng tulong sa mga anak sa una ni Martin. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon nila dahil batid ko na hindi pa nila kayang patawarin ang kanilang ama. Kaya hindi na rin sumama ang loob ko sa pagtanggi nila na magbigay ng tulong. Mabuti na lamang at may 2 sa kanila ang patagong nagpaabot ng kaunting tulong para sa panggastos naming mag-iina. Labis ko naman po yung ipinagpasalamat. Hindi ko rin inaasahan na ang bunso ni Martin sa una niya ang magpepresentang magbabantay sa ospital. Alam niya raw kasi na walang maiiwan sa 3 kong mga anak. Sa pag-uwi ko papadudot ay hindi ko inaasahan ang paglapit ng kumpare namin na si Fernan upang mag-alok ng tulong matapos malaman ang nangyari kay Martin. 34 years old na nga pala si Fernan ng panahong yon at nagtataka ako kung bakit wala pa rin siyang nobya o asawa kahit nagwapo naman siya. Sa katunayan ay nahahawig siya sa aktor na si Rudy Fernandez, maging ang kanyang pananalita. Yung pormahan pa niya ay laging nakapolo kahit na nasa bahay lang. Nangutang ako sa kanya ng 10,000 pero ang sabi niya ay libre na lamang yon. Laking tuwa ko naman sa kabutihang yon ni kumpare. Sa pag-aakalang libre nga talaga yon. Pero nang malaman kong may kapalit pala ang tulong na ibinigay niya ay tila gumuho ang mundo ko. Hindi ko kasi akalain na ang hihinging kapalit ni Fernan
ay isang gabi na magkasama kami. At alam ko rin ang maaaring mangyari sa loob ng isang gabing yun, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na magpapagamit ako sa iba para lamang sa pera. Pero dahil wala na akong mahingan pa ng tulong at desperada na ako ng panahon na yon, ay tinanggap ko na lamang ang alok ni Fernan sa ngalan ng pera at para sa aking asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang gabi lang ang kapalit ng 10,000 ibinigay ni Fernan. Diring-diri ako sa sarili ko matapos ang gabing yon. At sobra akong nanliit sa sarili ko dahil nagpagamit ako sa kanya sa ganong halaga lamang. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing habang naiisip ang nakakadiring haplos niya sa katawan ko. Yun bang pakiramdam ko na kahit ilang ligo ang gawin ko ay hindi na mawawala ang dumi sa katawan ko na dulot ng isang pagkakasala kasama si Fernan. Buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat, ngunit tumawag sa akin ang anak ni Martin para sabihin kulang pa raw ang perang una kong naipadala doon. Kinailangan namin kasing ilipat ng ospital si Martin. Sa pagkakataong yon ay sa Batangas na siya dinala. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nagpagamit ako kay Fernan, kapalit ng parehong halaga. Sa hirap ng sitwasyon namin noon ay hindi ko na inisip ang magiging kahihiyan ko pagkatapos noon. Nang mag-offer pa si Fernan ng kung ano-anong makakatulong sa aming mag-ina ay hindi ko na lamang tinanggihan. Madalas siya sa aming bahay at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Walang gabi na walang nangyayari sa amin, Papa Dudut. Tipong isang kalabit niya lamang ay alam ko na ang susunod na mangyayari. Doon ko rin natuklasan na hindi lamang likas na mahilig si Fernan kundi may lihim pala siyang pagtingin sa akin noon pa man. Dahil patuloy ako sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa ospital ay nagtaka na noon si nanay kung saan ako kumukuha ng pera. Alam naman niya na wala akong trabaho at matumal na rin ang benta ng maliit naming tindahan lalo't halos hindi na ito nalalamnan. Mula kasi nang mawala ng trabaho si Martin ay hindi na ako muli pang nakapamili. Nahirapan na rin akong maningil kina Celine na malalaki na ang utang sa tindahan namin dahil nagkaroon din sila ng problema. Dahil madalas ding nakikita ni nanay na nagpupunta sa bahay si Fernan ay hindi na niya napigilang magduda. Nagpasya na siya noon na kausapin ako ng masinsinan, Papa Dudut. Oh, kumusta naman yung asawa mong matanda, Maricel? Nay naman, wag naman ho kayong ganyan kay Martin. Na-ospital na nga yung tao. Aba, anong gusto mo? Makipagplastikan ako? Kunwari, alalang-alala ko sa kinakasama mo? Hoy, kilala mo ako, Maricel, ha? Nay, hindi ho yan yung kailangan ko ngayon. Siya, sige. Palilipasin ko muna ang araw na ito na wala akong sasabihing masama tungkol sa kanya. Salamat naman kung ganun. Pagod na ho kasi ako eh. Wala na akong lakas para makipagtalo at paulit-ulit na ipagtanggol si Martin. Sino ba naman kasing may sabing ipagtanggol mo palagi ang lalaking yon? Nay, pakiusap. Tama na ho, pwede. Kung di lang ako naawa sa sitwasyon mo, titiisin ko talagang hindi pumunta rito sa inyo eh. Kumusta naman ba ang lagay niya? Ayun, pangatlong ospital na yung pinagdalhan sa kanya. Mukhang malala na ang lagay ah. Ano nga ulit yung sakit niya? UTI ba yon? Hindi ho, Nay. May bato siya sa apdo. Ang sabi raw ng doktor ay kailangan alisin yung bato na 3cm ang laki. Dudurugin na lang daw para mas madali. Buti mabait yung bunsong anak ni Martin. Kahit sira ulo siya noon sa mga anak niya, no? Aba, kung isa ako sa mga anak niya, pababayaan ko na lang siyang manigas. Bibiruin mo, ni Singkong Duling walang naiambag yang Martin na yan sa pag-aaral ng mga anak niya. Tapos ngayon, nangangailangan siya ng tulong, doon siya lalapit sa kanila? Ayan na naman kayo, Nay.
Kasasabi nyo lang, di ba? Ay, nako. Ay, ilang taon na nga ba yung bunso niya? 21 ho. May trabaho nga rin yun pero nag-leave para mabantayan ang tatay niya. Yung ibang kapatid ayaw talaga magbigay dahil hindi na raw nila yung responsibilidad. Abay, natural. Hindi niyo sila masisisi. Buti nga't may naaasahan pa siya kahit papano eh. Pero teka sandali. Bago tayo magkalimutan. Sino ba yung inuutangan mo ng pera at mukhang tiwalang-tiwala sa'yo? Si paring Fernan ho. Kumpare namin ay. Ano? Si Fernan? Sa kunat ng taong yun pinautang ka? Teka. Ano ho? Dinaan na lang sa pakiusap? Ha? Dinaan sa pakiusap? Huwag mo nga akong pinaglololoko, Maricel, ha? Kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Nay, pwede ba? Pagod na ho ako. Gusto ko na magpahinga. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka pinauutang ni Fernan ng ganong kalaking halaga? Ha? Anong kapalit? Nay! Sumagot ka, Maricel. Huwag mong iwasan ang tanong ko sa'yo. Hindi lang ako ang nakakapansin. Yang sinasiling, pinaplastik ka lang ng mga yan. Pambihira. Ginagawa ka na nilang pulutan sa inuman sa dami ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Hoy! Sumagot ka! Ayaw mo. Aray ko, Nay! Ha? Ayaw mo? Sasabihin ko na! Sasabihin ko na ho, bitawan niyo na buhok ko! Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo kung bakit palaging narito sa inyo ang Fernan na yan at umaga na umaalis. Inalok niya po ako ng pera. Nung una, 10,000. 10,000 para sa isang gabi na may mangyayari sa amin. Diyos ko! Binenta mo ang katawan mo sa lalaking yon? Napaka-bobo mo! Nay! Wala na ho akong magawa. Wala na ako maisip na ibang paraan. Gusto niya ako. Gusto niya ako kaya ginamit ko na lang yun para magkapera kami at may maipambayad sa ospital. Anak naman! Marami pang ibang pwedeng paraan na hindi mo nakakailanganing ibenta pa ang dangal mo bilang babae. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa mo. Di sana tinulungan niyo ako. Alam ko na may kaya rin kayong gawin para tulungan ako pero wala eh. Mag-isa lang ako na humaharap sa lahat. Huwag mo ngang ibalik sa akin ang sisi, Maricel. Pinili mo na bumukod na at sumama dyan sa Martin na yan. Kaya lahat na magiging problema ninyo ay magiging problema nyo lang. Yan ang usapan natin, hindi ba? Pero Nay! Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa mga naririnig kong paninira tungkol sa'yo. Kaputik pa nga akong mapabarangay sa pagtatanggol ko sa'yo eh. Oh, tapos ano? Totoo naman pala ang lahat ng yun. Patawarin niyo ako, Nay! Hindi ka lang sa akin dapat humingi ng tawad, Maricel. Humingi ka ng tawad kay Martin. Yan ay kung patatawarin ka pa niya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Nakahanda na ho ako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako sa oras na malaman niya ang ginawa ko. Pwes, simulan mo ng magdasal. Papadudot labis na kahihiyan ang inabot ko nang makumpirma ang sinabi sa akin ni nanay tungkol sa kumakalat na usap-usapan. Maraming nagsasabi na hindi na raw ako naawa kay Martin na naghihirap sa ospital. Samantalang ako ay mas piniling mga bit na lamang. Dahil nga rin sa mga nangyari, muli kaming nagkasira ng aking ina. Hindi na siya pumunta sa bahay tulad ng madalas niyang ginagawa noon. Masakit para sa akin yon pero sabi naman ng tatay ko ay ako na lamang ang magpasensya kay nanay. Patuloy pa rin ang pagbisita sa bahay ni Fernan. Minsan ay nagdadala siya ng masasarap na pagkain para sa mga anak ko at madalas ay may kasama pang mga laruan. Tulad ng mga naunang pagbisita ni Fernan ay paulit-ulit pa rin na may nangyayari sa aming dalawa. Ang kapalit noon ay hindi niya pababayaang magutom kaming mag-iina. Inalok pa nga ako ni Fernan ng malaking puhunan para sa tindahan. Naging bulag at pipina lamang ako sa mga panghuhusga sa paligid ko, Papa Dudut.
Hindi ko naman kontrolado ang isip ng mga tao kaya wala na akong magagawa doon. Dinedma ko na lamang ang kumakalat na chismis dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng pamilya ko kesa sa sarili kong dignidad ng mga panahong yon. Pinaligaya mo na naman ako ngayong gabi. Ibang klase ka talaga, Mare. Ang galing mo. Napakaswerte sa'yo ni paring Martin. Hindi mo naman kami pinababayaan kaya dapat lang na masaya ka palagi tuwing pumupunta ka rito. Ikaw talaga. Kaya ginaganaan ako lagi pumunta rito eh. Tapos na ako magbihis. Magkwentuhan muna tayo sandali bago ako umalis. Tabihan kita dito sa kama ha. Wala ka bang gustong ipabili? Dito ko kasi balak maghapunan bukas. Bakit? Wala ka bang ibang lakad o ibang gagawin bukas? Wala. Yung iba pinakancel ko na para mas mapadalas pa ako rito. Ganun ba? Ikaw ang bahala kung dito mo talaga gusto maghapunan. Yan ang gusto ko sa'yo. Mabilis kang kausap. Hindi mo na ako pinahihirapan pa. Baka naman pwedeng isa pang kiss dyan. Anong kiss? Kota ka na nga kanina eh. Di ka pa ba nagsasawa? Halos makabisado mo na nga ang bawat sulok ng katawan ko. Ako naman to. Sige na, huwag ka nang pakipot. Huwag mong sabihing naiilang ka pa rin sa akin. Hindi no. Teka, kailangan ko na rin palang magbihis. Baka magising na yung bunso ko. Hindi ko pa yun natitimplahan ng gatas eh. Sandali lang. Usap muna tayo. Pero yung anak ko, Fernan. Sandali na lang naman to. Uuwi na ako mamaya. Pagbigyan mo na ako na sulitin ang natitirang oras ko rito. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Halos lahat naman na pag-usapan na natin. Yung puhunan mo sa tindahan. Di ba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi mo kailangan magbigay ng puhunan? Sobra-sobra nang naitulong mo sa aming mag-iina. Pero ako naman ang may gusto nun. Ang totoo niyan, hindi lang puhunan para sa tindahan ang makukuha mo kung sakali. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Maricel. Sumama ka na sa akin. Kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kaya ko naman silang buhayin. At ikaw, kaya kitang pakasalan. Lahat ng meron ako, magiging sayo. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi yan kasama sa usapan natin, Fernan. Alam ko. Kaya nga inaalok kita ngayon. Iwan mo na ang asawa mo. Wala ka namang ibang mararanasan kundi hirap kapag siya ang kasama mo. At sino ka sa tingin mo para pakinggan ko ang sinasabi mo? Sa nanay ko nga pinaglaban ko si Martin tapos ikaw? Gusto mo na iwan ko siya para sa'yo? Desperada lang ako pero hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Aba, at talagang ikaw pa ang mag-iinarte ngayon? Bakit? Akala mo ba sobrang ganda mo para kabaliwan ka? Mukha ka ng tuyot nang makuha kita. Pasalamat ka nga't nagtyaga pa ako sa'yo at nagbayad ng halagang sobra-sobra pa para ibayad sa karakas mong babae ka! Hayop ka? Ang kapal na mukha mo! Serbisyo ko lang ang binayaran mo at hindi yung buong pagkatao ko! Kaya wala kang karapatan na sabihin ako ng ganyan! Hoy Maricel! Pwede ba huwag kang pa-virgin dyan? Matanda nga, pinatos mo! Tapos ako na higit na mas bata at kayang-kayang ibigay ang luho mo! Hindi mo pagbibigyan! Alam mo kung bakit? Dahil walang matinong babae ang magtsatsaga sa'yo. Maaaring papatulang ka lang dahil sa pera mo pero walang magkakagusto sa taong katulad mo, Fernan! Manahimik ka! Dami mong sinasabi! Pagkatapos mong pakinabangan ng pera ko, gaganyanin mo ako? Pwes, hindi ka magiging kawalan sa akin! Dahil kaya ko magbayad ng babaeng higit pa sa'yo! Kung ganun, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Ako pa ngayon ang ipinagtatabuyan mo? Samantalang sa amin ni Martin, mas may silbi ako. Mas kaya kitang buhayin kaysa sa kanya. Ewan ko nga't bakit ang hina niyang kukote mo eh. Huwag mong ikukumpara sa'yo si Martin. Dahil siya, hindi na kailangan ng pera para magustuhan siya at mahalin. Hindi tulad mo. Kung wala kang pera, tatanda ka na lang na mag-isa dahil walang matinong babae na magmamahal sa'yo. Sumusobra ka ng hayop ka ha? Walang niya ka talaga! Umalis ka na! Hayop!
Talagang aalis ako, pero hindi ka pabayad sa lahat. Babalik ako rito para maningil at wala ka nang magagawa. Sabi na umalis ka na! Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo! Babalik ako! Tandaan mo, Maricel, sa laki na lang naibigay ko sa'yo, pagmamay-ari ko na ang katawan mo! Papadudot, labis kong pinagsisihan ang ginawa kong pagpapakababa ng pagkatao kay Fernan ng dahil sa pera. Marahil kung may mas mabilis lang na paraan noon para makakuha ako ng perang para sa pampaospital ng asawa ko ay ginawa ko na, Papadudot. Batid ko na maraming mga kabarangay ang maiinis sa akin dahil sa mga sinasabi kong ito. Pero kahit ako ay hindi lamang inis kundi galit ang nararamdaman ko sa sarili ko ng panahong yon. Sinubukan ko makipag-ayos sa aking ina at humingi ng payo sa kanya kung ano ang dapat kong gawin kahit na alam kong imposible nang matakasan ang nagawa kong pagkakasala hanggang sa panahong yon ay umiiral kasi ang pagiging mahina ng loob ko. Sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Fernan at palitan ng mga masasakit na salita ay pumupunta pa rin siya sa bahay ngunit tuwing gabi na lamang. Katwiran niya ay kasama pa rin yon sa mga naibigay niyang pera. Papadudot, may isang gabi na naabutan kami ni nanay sa kusina. Sakto pa noon na may ginagawa si Fernan sa akin. Galit na galit si nanay at agad na pinalaya si Fernan. Binantaan niya ito para tuluyan na akong tigilan. Sinabi naman ni Fernan na babawiin niya ang perang ibinigay niya sa akin pero silang dalawa na ni nanay ang nag-usap tungkol doon. Lumipas nga, Papadudot, ang mga araw at hindi na nagpakita sa akin si Fernan. Tila nabunuta naman ako ng tinik dahil ni sa panaginip, Papadudot, ay hindi ko gugustuhin pang makita siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit isang buwan ding nagpapagamot si Martin, Papadudot, bago siya nakauwi sa amin upang doon na lamang lubusang magpagaling. Masaya ako sa pagbabalik niya pero hindi mawala sa akin ang takot. Sakaling malaman na niya ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Alam ko na hindi malabong makarating sa kanyang mga nangyari dahil kalat na ang chismis sa barangay namin. Napansin naman ni Martin ang pagbabago sa mga kinikilos ko kaya minsan ay nagtatanong siya kung meron daw ba akong problema. Pero syempre ay nanatiling tikom ang bibig ko, Papadudot. Yon ay kahit inuusig na ako ng konsensya ko sa paglilihim kay Martin at sa pagpapagamit sa ibang lalaki na kumpare pa naming dalawa. Hanggang sa may nabanggit kay Martin ang panganay naming anak na madalas sa bahay si Fernan noong nasa ospital pa siya. Labis ang kaba ko noon dahil akala ko ay mabibisto na niya ako. Gayon pa man ay pinili ko pa rin magsinungaling sa kanya at pilit kong itinago ang katotohanan. Ngunit ika nga ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dumating na nga ang kinakatakutan ko, Papadudot. May isang kapitbahay kasi kami na nagkwento kay Martin at ikinuwento nito ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Pag uwi niya ng bahay ay galit na galit niya akong pinapaamin. Maricel, ano nangyayari? Bakit ka nagsusuka? Hindi ko alam. May nakain niya hata ako. May nakain? O baka naman ikaw nagpakain? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Martin? Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako tsaka… Nahihilot, nagsusuka? Baka naman buntis ka. Ano? Nagbunga na ba? Martin… Bakit? Akala mo ba hindi ko malalaman? May nakapagsabi sa akin, Maricel. Mas naniniwala ka pa ba sa kanila kaysa sa akin? Malay mo ba kung sinisiraan lang nila ako? Ano ba naman, Maricel? Hindi ka pa rin ba aamin?
Kalat na dito sa atin ang ginagawa niyong kababoy ni Fernan habang nandun ako sa ospital. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Yung pagpunta rito ni Fernan, walang ibig sabihin yun. Nagmamalasakit lang yung tao. Tapos yung mga kapitbahay naman natin masyadong malisyoso at malisyosa. Halos araw-araw nandito si Fernan tapos nagmamalasakit lang? Ayop na malasakit yan. Inaabot hanggang kinabukasan? Ano Maricel? Masarap ba magmalasakit si Fernan? Damang-dama mo ba? Kita mo na? Hindi ka mapagsalita ngayon. Totoo, di ba? Hindi ko yung ginusto, Martin. Sa tingin mo ba masaya ako habang ginagawa niya mga bagay na ikaw lang ang binigyan ko ng pahintulot na gumawa sa akin? Tiring-tiri ako sa sarili ko at nanliliit ako dahil hindi ko akalaing papatusin ko ang alok niya. Pero pinatos mo pa rin. Nagpagamit ka pa rin sa kanya. Mga baboy kayo! Ang sakit mo naman magsalita. Sige, mali nga yung ginawa ko, pero ginawa ko lang yan para sa'yo at sa mga anak natin. Sa tingin mo may mauutangan ako ng ganong kalaki? Wala magtitiwala sa akin dahil mukha ako mas mahirap pa sa daga. Wala na tayong kapera-pera at wala na rin tayong ibang aasahan. Anong gusto mong tubukin ngayon? Na dapat pa ako magpasalamat? Dahil nagpakalipin ka sa kama kasama ang Fernan na yon? Wala nga akong nakitang pagsisisi sa'yo nung unang dating ko rito eh. Kung talagang nagsisisi ka, sana sinabi mo na lang kagad ang totoo. At hindi mo na ako pinabukang tanga. Nakakagago eh! Martin! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mong sipain yung upuan! Kasalanan mo lahat to. Kung hindi ka lumandi kay Fernan, hindi ito mangyayari. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko ginusto yon. At wala rin kaming relasyon ni Fernan. Ah, ganon? Wala nga ba talaga? Kilala ko ang lalaking yun, Maricel. Umamin ka nga. Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Fernan? 5? O baka higit pa? Hindi ka na nahiya sa mga anak natin? Ang babata pa nila, pero nakikita nila dito na kinakalantari ka ng ibang lalaki. Hindi ko hinayaan makita ng mga bata yon. At ano? Dapat ko ba ikatuwa na hindi mo naman pala pinapakita sa kanila ang kababuyan nyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero wala eh. Kahit naman yata anong sabihin ko, baliwala rin sa'yo. Unawain mo rin naman ako. Masisisi mo ba ako, Maricel? Ni hindi ko nga kayang isipin na may nangyayari sa inyo ni Fernan sa bawat gabi na nangungulila ako sa inyong mag-iina. Sige nga. Kung hindi ko ginawa yon, sino bang tutulong sa atin? Lahat ang nilapitan ko. Halos magmakaawa na rin ako sa mga kapatid mo pero wala ni isa sa kanila nagpaabot ng tulong. Sobrang hirap, Martin! Huwag mo nang ipilit na tama ang ginawa mo. Malandi ka! Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero mas gugustuhin ko pa magpagamit sa iba kaysa mamatay sa gutom ang mga anak natin. Pambihira ka naman, Maricel. Alam ko na ginawa mo lang yun para sa akin. Pero mas gugustuhin ko pa maghirap kaysa gawin ka kasangkapan ng ibang tao para sa makamundong pagnanasa. Yun ang hindi ko matatanggap. Maniwala ka, Martin! Hindi ko ginusto yun! Naging desperado lang talaga ako dahil agarang operasyon ang kailangan mo nun. Ganon kita kamahal. Pinagaling nga ako ng perang galing kay Fernan. Pero alam mo, itong puso ko naman ang binigyan mo ng sakit. Umalis ka na rito. Ayoko na makita ang pagbumukha mo. Huwag, Martin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Yung mga anak natin, paano sila? Kailangan nila ako. Pakiusap, huwag mo namang paabutin sa ganito. Buo na ang desisyon ko, Maricel. Lumayas ka sa pamamahay ko! Isasama ko ang mga bata! Wala kang isasama ni isa sa kanila! Napapaliw ka na ba? Kailangan ako ng bunso natin. Kung paalisin mo ako rito, isasama ko siya. Hindi ko hayaang mapabayaan ang bunso natin ang dahil siya sa galit mo. Labas! Lumayas ka at huwag na huwag kang babalik pa rito! Oy, teka, ano ba nangyayari dito? Bakit hindi mo tanungin yung malandi mong anak? Ha! Teka! Siguradong alam mo na ang tungkol doon. Baka nga ikaw pa mismo nagtulak sa anak mo na landiin si Fernan dahil alam ko hindi mo ako gusto para sa kanya! Tanga-tanga ka pala eh. Anong akala mo sa akin, bugaw? Hoy Martin ha, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa anak ko, baka pinaglalamayan ka na ngayon. At talagang kinukonsinti mo pa tong anak mo na tumiyaya sa iba? Yan na pala ngayon ang pamantayan ng pagiging ulirang ina? Tama na! Pakiusap! Tama na! Pagsabihan mo yung ina mong mahilig makisawsaw. Bungangera lang pero wala namang ibubuga. Kala mo kung sino mabuting ina.
Huwag mong questionin ang pagiging ina ko! Wisit ka! Umalis na kayo! Magsama kayo mag-ina! Mga salot! Nay! Huwag niyo na patulan! Sige na! Umalis na lang tayo rito. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Papa Dudut, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa nang palayasin ako ni Martin. Naisama ko naman noon ang bunso naming anak. Dahil naisip din ni Martin na hindi niya kakayanin ang pag-aalaga sa bunso namin. Lalo't nagpapagaling pa siya. Ang dalawang anak namin ay naiwan sa kanya. Pansamantala akong nakituloy sa mga magulang ko habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Dahil napatawad na ako ni nanay at likas namang maunawain si tatay, ay walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanila. Si nanay na rin ang tumulong noon sa akin sa paghahanap ng trabaho sa bayan dahil may mga kakilala naman siyang naghahanap ng tindera sa palengke. Tungkol naman kay Fernan ay wala na akong naging balita pa sa kanya at hindi ko na rin gugustuhin pang malaman ang kahit na ano tungkol sa lalaking yon. Pero nakarating pa rin sa akin ang bali-balitang lumipat na raw ito ng tirahan. Makalipas ang ilang linggo, Papa Dudut, ay dumating ang isa na namang pagsubok sa akin. Ilang araw na rin kasi ako noon na nakikitaan ng mga sintomas ng pagbubuntis. Tutol man ako sa ideyang iyon dahil alam ko kung sino ang posibleng ama ng dinadala ko. Sakaling buntis nga talaga ako ay minabuti ko pa rin magpatingin sa doktor. Hanggang sa nakumpirma ko nga ang aking pagbubuntis. Pero dahil sa stress at pagod sa pagtatrabaho ay nakunan ako. Nakarating sa bunsong anak ni Martin sa unang asawa ang mga nangyari. At hindi ko lubos akalain na eto pa mismo ang kukumbinsi kay Martin na makipagbalikan sa akin. Ipinaunawa nito kay Martin na naging sitwasyon ko noon at lahat ng hirap na dinanas ko bago magkaroon ng perang maipapadala para sa pampa-hospital niya. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may biglang dumating sa bahay ng mga magulang ko. Nay, may inaasahan ba kayong bisita ngayon? Ginabi na yata. Ha? Sino namang magiging bisita ko ng ganitong oras? Siya, sige, pagbuksan mo na at baka may bibili lang ng kalakal. Sandali lang ho! Pakitignan na lang po itong nire-repack ko maninay. Baka kasi gapangan ng ipis. Ako nang bahala riyan. Sino yan? Martin? Maricel, pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa pamilya natin. Kung okay lang sana. Sino bang nariyan, Maricel? Magandang gabi ho, Nay Lucia. Ay, anak ng teteng, oh. Anong ginagawa ng walang hiyang yan dito? Paalisin mo yan, Maricel, ha? Naaalibadbaran ako sa pagbumuka niyan. Mas gugustuhin ko pang aswang ang dumalaw ngayong gabi kaysa sa matandang yan. Grabe naman ho kayo. Gusto ko lang makausap si Maricel para humingi ng tawad sa kanya. Aba, bakit? Sigurado ka bang patatawarin ka ng anak ko? Nako ha, Maricel, sinasabi ko na sa'yo. Tigilan mo ang kagagahan mo. Huwag mong kalilimutan ang mas masakit na salitang binitiwan yan sa'yo. Lahat ng pangiinsulto. Kaya nga ho nandito ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko. Maricel, sige na ho. Mag-usap tayo. Isa pa hinahanap ka na rin ng mga anak natin. Namimiss na nila ang nanay nila. At talagang ginamit mo pa ang mga bata, ano? Nay, tama na ho. Hayaan nyo na muna ako makipag-usap sa kanya. Malaki rin na naging kasalanan ko, di ba? Kaya sige na ho. Ibigay nyo na to sa akin. Ay! O siya, sige. Kung diyan ka magiging masaya. Sana lang hindi mo pagsisihan kung ano man ang magiging desisyon mo. Salamat ho, Nay Lucia. Nailabas lang ho kami. Bahala kayo.
Sa labas na lang tayo mag-usap. Natutulog na kasi si Bunso sa sala. Sige, wala namang problema sa akin kahit saan. Salamat kasi naintindihan mo na rin lahat ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga gagawin yon kundi lang tayo kapos sa pera. Hindi mo na kailangan pang ulitin ang paghingi mo ng tawad sa akin, Maricel. Sapat na yung mga sinabi mo nung huli tayo nag-usap. Ibig bang sabihin? Oo, Maricel. Napatawad na kita. At kung pupwede sana, bumalik ka na ulit sa bahay. Pwede pa ba? Oo naman. Sino ba naman ako para tumanggi? Walang gabi na hindi ko ipinagdarasal na mapatawad mo na ako at bumalik na sa dati ang samahan nating dalawa. Yung magiging buo ulit ang pamilya natin. Hindi mo na kailangan ipagdasal yun ngayon. Nandito na ako. Kukunin na kita talagaan ulit gaya ng dati. Talaga? Hindi ka na ba talaga galit sa akin? Hindi ka nandidiri? Tungkol dyan, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Alam kong nasaktan kita ng sobra kaya pinagsisisihan ko yun. Tinatanggap ko naman ang paghingi mo ng tawad. Mahal na mahal kita, Maricel. Mahal na mahal din kita, Martin. Salamat sa pagtanggap mo ulit sa akin. Pangako, hinding-hindi na yun mauulit. Ikaw at ikaw na lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Siya nga pala, may trabaho na ako ulit at nakapag-ipon-ipon din ng konti. Sisipagan ko pa para lumaking iniipon kong pera para sa kasal nating dalawa. Talaga? Naku, ikaw talaga. Masyado mo naman agad akong pinasasaya. Yun ay dahil karapat dapat ka lang napakasalan. Kaya, paano ba yan? Wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. Ako lang. Tagumpay akong nakabalik sa bahay ni Martin kasama ang bunso naming anak. Napakasaya ng mga anak namin nang muling mabuo ang pamilya namin. Maging ako ay walang pagsidla ng saya dahil sa muling pagtanggap sa akin ni Martin. Ipinakita niya rin ang pagbabago niya sa ikalawang pagkakataon na nagkasama kami sa iisang bubong. Hindi na siya yung dating Martin na mapanakit at lasenggo. Nang magkaroon ng magandang trabaho na inalok sa kanya sa ibang lugar ay tinanggap na niya nang walang pag-aalinlangan. Pumayag naman ang mga anak niya sa unang asawa na ibenta na lamang ang bahay na dati naming tinitirhan bilang tulong na rin sa amin. Si Fernan naman, ang huling balita ko ay nagkaroon daw ng AIDS dahil sa iba't ibang babae na nakakasiping nito. May usap-usapan pa na nagtago na raw ito dahil sa kahihiyan. Sa ngayon, Papa Dudut ay nakapagpagawa na kami ng bagong bahay at nakapagsimula na rin ang isang maliit na negosyo. Ikinasal na rin kami ni Martin at nadagdagan pa ng isang anak na babae. Palagi rin kaming nakasubaybay sa inyong programa na naging libangan na naming mag-iina, lalong-lalo na naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo sa aking kwento. At ganoon din po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga latay sa katawan na mula sa mga sugat ng nakaraan na hinding-hindi maghihilom gaano man kahabang panahon ang magdaan. At sa mga sandali na hindi natin inaakala ay magbabalik sa atin ang mga masasakit na alaala. Ikaw kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan? Dear
Papa Dudut. Hello po, kumusta kayong lahat? Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Marami kasi akong napakinggan dito na mga kwento mula sa mga kabarangay natin na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon sa buhay. Kaya nga nasabi ko na lamang sa sarili ko na gusto ko ring magpadala ng storya at magbakasakali na maitampok ninyo sa radyo. Pero bago po ako magpatuloy sa pagkukwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Carlos, 30 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company bilang isang agent. Sa edad kong ito ay wala pa akong sariling pamilya bagaman meron akong girlfriend, si Sandra, at plano na naming magpakasal sa susunod na taon. Ngunit hindi istorya ng pag-iibigan namin ang napili kong isalaysay, kundi ang karanasan ko noong kabataan ko sa kamay ng aking nanay, Amanda. Aray ko, Nay! Aray ko, dahan-dahan lang po! Baka matanggal na yung tenga ko sa lakas ng pagkakailan nyo eh! Kung pwede nga lang tanggalin ko yung tenga mo, bakit hindi, di ba? Wala ka talagang kadalada ng bata ka? Pinahihiya mo akong nanay mo eh! Ay, sorry po, Nay! Bitiwan nyo na po ako, parang awa nyo na! Aray! Ayan! Ayan ang dapat sa'yo! Ayan pa! Ito pa! Aray! Aray! Aray ko! Tama na po! Tama na po, Nay! Masakit na po eh! Masakit? Kulang pa nga yan matapos mo akong ipahiya doon sa barangay gunggong ka! Mantakin mo! Kung matino ka ba namang tao eh, bakit ka magnanakaw ng kaning lamig doon sa karinderya ni Aling Odeng, ha? Sige nga! Hindi ko po matiis yung mga kapatid ko na kanina pa nag-iiyakan dahil sa gutom. At sumasagot ka pa talagang lintik ka! Bakit totoo naman po ah? Bakit kayo nananampal? Kung binibilan nyo na lang po sana kami ng pagkain, hindi kami magugutom. Hindi sana ako magnanakaw. Ay! Sige, sumagot ka pa! Ano, ha? Kumanda ka sa aking bata ka, makikita mo, hinahanap mo! Diyan ka lang ha, hahanapin ko lang yung... Teka, nasa na ba yun? Dapat nandito lang yun eh. Dito ko lang yung sinabit eh. Nay, ano po yung hinahanap nyo? Nay! Ano pa ba? Eh di yung... Eto! Nakita ko na yung hinahanap ko! Ano po gagawin nyo sa sinturon, Nay? Nay, wag po! Nay! Anong wag, ha? Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon para matuta! Tama na po, Nay, para awa nyo na po, masakit na po! Wala akong awa sa katulad mong matigas ang ulo, ha? Dapat sa'yo, nilalatayan ng sinturon sa katawan para magtanda, ha? Ayun pa! Ayun pa! Ayun Tama pa! na po! Tama na! Masakit na po! Tama na! Ano? Ha? Sasagot ka pa ba ng pabalang sa akin? Hindi na po, Nay! Dapat lang yan dahil makakatikim ka ng husto sa akin. Ayaw ko sa lahat yung sinusumbatan ako na para bang hindi mo na yung kausap mo, ha? Ayus-ayusin mo, Carlos. Dahil kaya kitang patayin sa palo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Opo, Nay. Puisit na bata to. Napahiya ako. Tumigil ka na dyan! Kalalaki mong tao! Napakaiyakin mo! Papa Dudut, habang nagkakaedad ako at ang aking mga kapatid ay maraming pinagkait ang nanay namin sa amin. Una na nga doon ang kaligtasan sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ni nanay at madalas ay nakakatikim kami ng palo sa kanya. At ang paborito niyang ipampalo simula pa lamang noong maliliit kami ay sinturon. Walang araw na hindi ako nalalatayan ni nanay kaya naman punong-puno ng peklat mula sa sugat na dulot ng hampas at palo niya ang aking katawan. Dahil din sa kahirapan ay wala kaming sapat na makain kaya kinailangan kong kumayod sa pagtatrabaho para may pambili ng bigas at kakaunting ulam. Kung may sobra, pinambabaon ko yon sa eskwelahan.
Pumasok ako bilang kargador sa palengke kapalit ng maliit na kita na madalas kulang na kulang para sa pamilya namin. Wala na kasi kaming tatay, iniwan na kami nito matapos mambabae. Si nanay naman ay mabisyo at hindi responsable. Kaya nga bilang panganay Papa Dudut ay lalo akong nagsumikap. Tumayo akong magulang sa dalawa ko pang nakababatang kapatid na babae. Siguradong matutuwa nito yung mga kapatid ko. Si paborito nila tong niluto ko. Apritadang manok. Buti na lang, binayaran na ako ni Aling Osang kanina. Nakabili ako ng ulam. Ay, tara ba? Ano ba yun? Puntahan ko na nga muna. Nay! Ano ba yan, Narciso? Ang lampa mo naman. Ay, di kaya. Buti pa tulungan na kita. Huwag kasi ang sahigang halikan mo. Nandito naman ako. Mamaya ka sa akin. Nay, sino po yung kasama ninyo? Ay, andiyan ka pala, Carlos. Buti pa tulungan mo tong Chong Narciso mo. Dali. Huwag yung pinanonood mo lang kami dito. Ay, Narciso si Carlos, panganay ko. Carlos, ano ba? Tutulala ka na lang ba dyan o tutulungan mo ako rito? Opo. Sige po. Halika, iupo natin siya sa bangko. Opo, Nay. Nagugutom ako. Nakakaamoy ako ng mabango. Ha? Ay, oo nga no. May niluluto ka ba, Carlos? Meron po. Buti naman dahil gutom na raw ang tiyong mo. Pero para po kasi sa mga At kailan kita tinuruan maging maramot, Aber? Parang pagkain lang pinagdadamot mo pa. Hala, sige. Pumunta ka doon sa kusina at ipaghain mo kami ng tiyong mo. Nay! Huwag mo akong simangutan ng ganyan, tatamaan ka sa akin. Ubus na yung ulam na niluto ko para sa mga kapatid ko. Sensya na. Napasarap kain ko. Di naman nasabi ng nanay mo na masarap palang magluto yung anak niya. Oo, kapag may lulutuin. Katulad ngayon. Hindi nyo man lang po ba tinirhan yung mga kapatid ko? Pati yung tinabi ko para sa kanila, kinain nyo rin eh. Aba, parang pagkain lang nanunumbat ka na. Tsaka wala pa naman dito yung mga kapatid mo Di na nila malalaman na nagluto ka. Buti pa, ibili mo na lang sila ng delata. Di naman maaarte yung mga yon. Tsaka, huwag ka nga magsasalita ng ganyan sa Chong Narciso mo. Ha? Matuto ka igalang siya dahil simula sa araw na ito, dito na siya titira sa atin. Carlos. Tama tong nanay mo. Bahay ko na rin to. Bakit po? Kasi boyfriend ko na siya. Siya na ang magiging bagong tatay ninyo. Ano po? Tama. Malapit pa naman ako sa mga bata. Wala kasi akong anak kaya naman ako na ang magiging tatay ninyo, ha? At ayoko sa lahat, yung palasagot at saka yung matigas ang ulo. Tandaan mo! Papa Dudut, masama ang loob ko sa nanay namin dahil hindi niya ginagampanan ng maayos ang pagiging magulang. Na-question ko tuloy ang Diyos kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng maging ama at ina ay sila pa ni tatay ang kinamulatan namin. Tapos hindi pa talaga nakontento si nanay dahil mas ginawa niyang impyerno ang buhay namin noong pinatuloy niya sa pamamahay namin si Chong Narciso. Hindi yun ang unang beses na nag-uwi ng lalaki sa bahay si nanay at pinakilala sa amin bilang bago naming tatay. Siguro ay panglima na si Chong Narciso dahil panandalian lamang ang mga nauna niyang karelasyon. Pero ito ang nagtagal at masasabi kong nagtiis sa ugali ng nanay namin na may pagkataklesa. Sa kabilang banda
ay may pagkakapareho rin naman sila ng ugali at gawi. Tulad nga ng pagiging sugarol at pag-inom ng alak. Sobrang lungkot mga kapuso ng naging buhay namin. Bagay na nilalabanan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mataas ang pangarap ko sa buhay. Sa katunayan ay gusto kong kumuha ng medisina. Pero alam kong suntok sa buwan ang pangarap kong yon, lalo na sa estado ng pamumuhay namin. Kaya naman nakontento na lamang ako na marunong akong bumasa, sumulat, bumilang at nakakaintindi ng kaunting Ingles para hindi ko na hangarin pang makatungtong ng kolehiyo. Tuluyan ko nang pinagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho para kumita ng pera. Nangarap ako na makapag-ipon para makabukod na, Papa Dudut. Gustong gusto ko na kasing umalis sa bahay namin dahil pakiramdam ko pag nanatili pa ako ng matagal doon ay masisiraan ako ng ulo. Mapagtiis akong tao. Pero hindi ko na alam kung kakayanin ko pa bang makisama sa nanay at tatay-tatayan ko. Lalo na at mukhang hindi uso sa kanila ang pagbabagong buhay. Kaya naman nagsikap ako at nagdoble kayod sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng pangrenta ko sa apartment. At nagawa ko naman makalipas ang ilang buwan na pagtitiis at pagtitipid, Papa Dudut. Nay, magpapaalam po sana ako. Ano yon? Bubukod na po sana ako ng tirahan. Ano ka mo? Bakit? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Gusto ko po gusto ko pong maranasang mamuhay mag-isa kaya alis na po ako. Oh, saan ka naman pupunta? Magrerenta po ako ng apartment. Kabaliwan. Magrerenta ka meron naman tayong bahay. Hindi nga lang simentado at may konting mga butas sa bubong. Isama mo na rin yung medyo mainit pagtanghali kasi walang kisame pero wala ka namang binabayaran buwan-buwan. Tapos bigla mong gustong umalis at magrenta na lang. Sira ulo ka ba? Ay nako, naghahanap lang yata ng pagkakagastusan niya anak mo eh. Aba mo ka maraming pera. Hindi po. Bakit ka nga kasi aalis para magrenta? Siguro ayaw mo nang makita ang pagmumukha namin ng nanay mo Aminin mo na lang kasi, Carlos. Totoo ba yon, Carlos? O baka naman, ayaw mo nang mahingan, kaya gusto mo na lang umalis. Ay, nako. Ayan naman ang hindi pwede. Kailangan mo pa rin magbigay ha, kahit hindi ka na nakatira dito sa bahay, Carlos. Bakit po may pinagkakakitaan naman po kayo ni Chong. Ayan, diba? Sinasabi ko na nga Gusto lang tumakas sa responsibilidad niyan. Yang anak mong yan, Amanda, nako. Ay, nako. Lintik ka talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mong gawin. Ay, kahit kailan sakit ka talaga sa ulo ko. Manong pumirmi ka rito sa bahay natin at maghanap buhay na lang para may pangambag ka. Kita mong di sapat yung pinagkakakitaan namin ng Chong mo. Pa-extra-extra lang siya sa construction, di ba? Ikaw lang ang inaasahan namin na makakapagbigay ng regular. Tapos plano mo pa kaming takasan. Hindi naman po sa ganon. Anong hindi sa ganon? Sinasabi mo lang kanina na may pinagkakakitaan naman kami. Sabihin mong hindi, sasampalin ko yung bunganga mo. Sobra naman kayo magsalita sa akin, ay. Buong buhay ko tumulong ako sa pamilya natin sa abot ng mga kaya ko. Kahit nga maliit pa ako Mas ako na nga yung nagtatrabaho para may pambili tayo ng pagkain tapos kayo. Kung hindi nakatunga nga lang dito sa bahay o kaya nakikipagchismisan sa mga kapitbahay, nandun kayo sa sugalan. Aray ko! Bakit niyo po ako sinampal? Sa tingin mo, bakit? Namumuro na yung bibig mo, lumalaki kang bastos at palasagot. Amanda, gusto mo bang ako nang umupak dito sa anak mo, ha? Ayoko sa lahat yung bastos at palasagot na akala mo kung sino Sige, Narciso. Turuan mo ng leksyon yung batang yan para maalala niya kung ano lang siya sa pamamahay na to. Tama. Matagal nang hindi nakakasuntok tong mga kamao ko Lagot ka sa akin ngayong ungas ka.
Masyado kang madaldal, Carlos, ha? Nakakarindi ka na. Ha? Chong, teka, wag po. Ano? Nay, saklolo, wag po! Papa Dudut, ilang suntok at tadyak din ang inabot ko kay Chong Narciso bago niya ako tinigilan. Dinuraan din niya ako at ininsulto. Kung ano-anong pangit at masasakit na salita ang sinabi niya sa akin, dahilan para magtanim ako ng matinding galit sa kanya. Kasabay ng mga sariwang pasako sa katawan ng pagkirot ng mga nagdaang latay mula sa sinturong ginamit ni nanay sa panghampas sa akin noong araw. Kaya nga kahit na malaki na ako noon ay malaki rin ang takot ko sa sinturon. Pag nakikita ko kasi ang bagay na yon ay naalala ko ang masakit at masamang nakaraan ko simula pagkabata. Bukod doon ay malaki din ang takot ko kay nanay, kaya 5 buwan ding naantala ang plano kong bumukod. Ngunit natuloy din ang pag-alis ko sa bahay namin at kahit na nakakatakot mamuhay ng mag-isa, kinaya ko at nagsikap ako na magpatuloy sa araw-araw. Doon ako nakapasok sa BPO sa tulong ng kaibigan ko at masasabi ko na kahit papaano ay umasenso ang buhay ko. Nagpapadala pa rin ako ng pera kina nanay para meron silang panggastos. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang kinakaroonan ko dahil ayoko na matunton pa nila ako. Kaya lang makalipas ang 6 na buwan ay may inamin sa akin ang kapatid ko na ikinagulat ko ng husto. Papa Dudut. Nasaan na yung Narciso na yun? Ilabas niyo yung tao yun, Nay! Asa na? Ano? Ano bang? Ha? Maghunus-dili ka nga, Carlos! Bakit ka ba nagwawala? Tinanong niyo pa talaga kung bakit? Sa bagay, wala kayong alam o baka naman alam ninyo kung bakit pero wala lang kayong pakialam. Ano ba kasi yon? Asa na yung lalaking yun? Ilabas niyo siya, Nay! Wala rito si Narciso. Umalis siya. Ilang araw na rin. Hindi pa siya umuuwi. Ewan ko nga kung bakit eh. Ano bang kailangan mo sa kanya, ha? Bakit mo siya hinahanap? Malaki yung atraso sa akin ng taong yun. Ano nga ang ginawa sa'yo ni Narciso? Sa akin wala, pero sa kapatid ko meron. Pero dahil wala kakayahan yung kapatid ko na pagbayarin ang hinayupak na yun, ako na lang ang gagawa nun para sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Pinagsamantalahan na kinakasama niyong yun yung kapatid ko, Nay. Ano ka mo? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yun. Hindi ko talaga alam. Wala namang sinasabi yung kapatid mo sa akin, kaya... Paano magsasabi yun sa inyo? Kulang na nga lang kalimutan nyo ng mga anak nyo kami. Sa sobra-sobrang pagmamahal nyo dun sa lalaking yun. Diba? Diba mas kinakampihan nyo pa siya kaysa sa amin? Huwag nyo sabihin hindi. Ako mismo naranasan ko noon nung nandito pa ako. Alam nyo kasalanan nyo kasi talaga to eh. Ano? Bakit ko naman to naging kasalanan? Kasi kayo yung nagpatuloy sa lalaking yun dito sa pamamahay natin. Mas inunan yung lumande kaysa magpakananay sa mga anak nyo. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo sa akin, ha? O bakit? Ako pa talaga yung sumusobra eh. Kumusta naman kaya kayo? Hoy, ako pa rin ang nanay mo, ha? Kaya wala kang karapatang bastusin ako ng ganyan. At kayo, may karapatan na pabayaan kami simula pagkabata. Hindi dapat ganun yung nanay, di ba? Sa pagkakaalam ko, ang nanay dapat responsable, mapagmahal at gagawin ng lahat, maprotektahan lang ang anak niya. Pero hindi. Kabaliktaran kayo lahat ng mga magaganda at mabubuting katangian na sinabi ko. Yung inyo kasi, pangit at masama. Kaya kasalanan nyo kung bakit napahamak yung kapatid ko eh. Humanda kayo kasi papakulong ko rin kayo. Ha? Bakit kasama ako? Carlos naman, huwag mo namang gawin yun. Nanay mo pa rin ako eh. Parang awa mo na, Carlos. Maawa ka naman sa akin. Ayoko mabulok sa bilangguan. Ano maawa? Kayo nga hindi kayo naawa sa amin noon kaya bahala kayo sa buhay nyo. Carlos naman, huwag mong gawin sa akin to. Nanay mo pa rin naman ako. Nanay ka nga namin pero kahit kailan hindi ka naman nagpakananay sa amin. Kaya ano pang saysay na kilalanin ka naming nanay? Sige nga. Wala, di ba? Wala! Papa Dudut, galit na galit ako sa nanay ko dahil pakiramdam ko ay hinayaan lamang niya na mapahamak ang kapatid ko sa kamay ng kinakasama niya.
Kaya naman sinisisi ko siya ng husto sa mga nangyari at kinamuhian pagkatapos. Bukod doon ay sinisisi ko rin ang sarili ko dahil mag-isa lamang akong tumakas noon sa poder ng nanay namin. Dapat ay sinama ko pala ang mga kapatid ko at hindi ko sila iniwan. Desidido na ako noong sampahan ng kaso ang tatay-tataya naming si Narciso, kaya lang bigla naman siyang inatake sa puso at tuluyang natulog sa kamatayan. Para sa akin, kulang pang kabayaran yon sa kanyang pagkakasala kaya naman hindi ako tuluyang natahimik. Paulit-ulit kong hiniling na sana'y masunog sa impyerno ang kaluluwa niya. Abot langit ang galit ko sa taong lumapastangan sa kapatid ko. Hindi ko rin naman maihabla si nanay dahil naawa ako nung nakita ko siyang nagluluksa sa biglaang pagkamatay ng kinakasama niya. Pero andun pa rin yung matinding galit sa puso ko para sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagdesisyon akong kuhanin sa poder ng nanay namin ang dalawa kong kapatid. Bagay na mariin niyang tinutulan noong una. Marami siyang sinabi at nagmakaawa siya na kesyo pag umalis kami ay maiiwan na lamang siyang mag-isa. Sinumbatan ko siya na wala naman siyang kwentang nanay at hindi naman niya kami kayang ipagtanggol laban sa ibang tao. Kaya nga naging bingi ako at hindi ko pinakinggan ang panambitin niya. Umalis kami ng mga kapatid ko sa poder niya at pinabayaan siya. Nangako ako sa mga kapatid ko na gagawin ko ang lahat upang mabuhay kami ng payapa. Makaraan nga ang 1 taon ay inamin sa akin ng pangalawa kong kapatid na nakausap niya ang nanay namin at gustong-gusto raw akong makita. Nung una ay nagalit pa ako sa kapatid ko dahil pinagbawalan ko na silang makipag-ugnayan ulit sa nanay namin. Pero pinaintindi nila ng bunso namin na kailangan kami ni nanay, Papa Dudut. Kaya nga kahit labag sa kalooban ko, pumayag akong bumalik sa dati naming tirahan at nadatnan ko doon ang nanay namin na may kargang sanggol, Papa Dudut. Nay, Carlos anak! Buti naman umuwi ka! Ang tagal ko nang hinintay ang pagbabalik mo, nak! Buti naman! hindi po ako umuwi. Sa totoo lang, labag sa loob ko na bumalik pa dito sa bahay natin eh. Wala naman po kasing magandang alaala sa lugar na to kundi yung pagmamalupit at pang-iinsulto nyo sa akin. Masaya na po kami ng mga kapatid ko na mabuhay ng malayo sa inyo. Alam ko, at tama naman talagang ginawa ninyo. Yung iwan ako kasi hindi ako naging mabuting ina sa inyo. Yung totoo, simula nung umalis kayo ng mga kapatid mo napagtanto ko ang mga pagkukulang ko. At walang araw at gabi na hindi ako umiiyak at nagsisisi sa mga kasalanan ko sa inyo, anak. Lagi kong dasal sa may kapal na sana isang araw umuwi kayo rito sa bahay natin. Dahil hindi ko naman alam kung saan ko kayo pupuntahan. Hindi ko naman alam kung saan kayo hahanapin dahil tuluyan na kayong lumayo sa akin. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Umasa ako na magkikita pa rin tayo, na makikita ko pa rin kayo. Kaya nga, araw-araw kong inaabangan ng mga kapatid mo sa eskwelahan nila. Gusto ko kasi sana kayong makausap, anak. Gusto ko kayong makita. Para saan pa? Di ba, pinabayaan nyo na kami? Noon pa man parang ayaw nyo na sa amin kasi pabigat lang kami sa inyo eh. Tapos ngayon na umalis kami, nagpakalayo-layo. Tsaka nyo kami biglang gusto makita. Mahanap. Para humingi ng kapatawaran. Nay, wala na ring saysay. Wala na, Nay. Alam ko naman yun pero gusto ko pa rin subukan. At saka
At saka nakakahiyaman pero nangangailangan din kasi ako ng tulong eh. Wala naman akong malapitan. Wala akong mahingan. Galit na sa akin yung mga kapitbahay natin, anak eh. Tapos, wala naman tayong kamag-anak dito sa malapit. Eh kung ako lang naman kaya ko namang tiisin eh. Yung hirap, yung gutom, yung pag-iisa, kaya kong tiisin lahat yun. Pero kawawa yung anak ko eh. Kawawa yung kapatid ninyo. Kawawa yung anak nyo? Kapatid namin? Oo. Ang baby na to. Kapatid ninyo ang baby na to, Carlos. Nung namatay si Narciso, tsaka ako lang nalaman na nagdadalang tao pala ako. At nakuha nyo pa talagang magluwal ng bata sa mundo na papabayaan nyo lang naman din. Di ko naman ginusto ito eh. Ilang beses, Carlos. Ilang beses ko nga naisip na ipalaglag na lang tong kapatid ninyo eh. Kaya nga kinakain na ako ng konsensya. Tinatalaban pa pala kayo nun? Carlos naman. Alam ko na malaki ang pagkakasala at pagkukulang ko sa inyo ng mga kapatid mo. Lalo na sa'yo. Dahil pinakargo ko sa'yo noon ang responsibilidad ng pagiging isang magulang. Pero wala naman akong naalala na tinuruan kitang maging masama ah. Hindi rin naman likas sa'yo yun kaya nakikiusap ako. Kahit na para na lang sa kapatid mong to. Tulungan mo siya. Tulungan mo kami, nak. Parang awa mo na. Wala na talaga ako ibang malapitan eh. Ikaw na lang. Kaya sana wag mo namang ipagkait sa amin ang awa mo. Papadudot, akala ko ay tuluyan ang naging bato ang puso ko, ngunit hindi pa rin pala. At napatunayan ko yon noong nakaramdam pa rin ako ng habag sa nanay ko at sa sanggol na kapatid namin sa dati niyang kinakasama na si Chong Narciso. Naawa ko ng husto sa sitwasyon nila at kahit na ayoko na muling pabalikin siya sa buhay ko ay pansamantala kong kinalimutan ang mga kasalanan niya sa amin. Oo, kinupkup ko ang nanay at kapatid ko at pinatira sa nirerentahan naming apartment kung saan naninirahan din ang dalawa ko pang kapatid na babae. Nagsama-sama ulit kami at nakita ko naman ang pagbabago ng nanay ko. Pero hindi pa rin ako ganon kakomportable sa presensya niya. At kahit na ginagawa naman niya ang lahat para mapatunayan na nagbago na siya ay hindi pa rin mawala sa akin ang takot na baka anumang sandali ay maaari niya ulit kaming saktan. Mabilis na lumipas ang maraming taon at nagkaroon ng karamdaman ang nanay namin. Pagkatapos ay na-stroke pa siya, hindi lang isang beses kundi 2 ulit pa. Dahilan para maparalisado ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, papadudot. May masakit po ba sa inyo, Nay? Meron. Pero hindi katawan ko. Kung tutuusin wala na nga akong maramdaman sa katawan ko. Hindi ko na maigalaw. Hindi ko na mailakad. Baldado na ako, anak. Po kayo mag-alala kasi naghahanap naman ako ng pwedeng mag-therapy sa inyo eh. Yung home base para hindi na kayo mahirapan. May kaibigan ako na na-stroke din yung nanay niya pero pagkatapos naman ng mga gamutan tsaka ng therapy, nakalakad naman ulit. Pero gagastos ka pa eh. Ayoko naman nun. Nahihiya na nga ako sa'yo, anak. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa mga kabutihan mo kasi naging masama akong nanay sa'yo nung araw. Nakaraan na po yun, Nay. Tsaka sa ilang taon naman nating pagsasama rito sa bago nating tirahan sinubukan naman ninyong bumawi. Sinubukan yung maging mabuting nanay sa akin tsaka sa mga kapatid ko. Kahit na nung una naiilang ako tsaka hindi ako sanay.
Pero unti-unti naman nakumbinsin niyo ako na tuluyan ko na nga kayong mapagbagong buhay. Ewan ko ba naman sa akin? Kung bakit huli ko pa napagtanto lahat-lahat yun. Kung kailan nasaktan na kayo ng husto ng ibang tao at ng mismong mga kamay ko. Sa tuwing nakikita ko yung mga peklat ninyo sa katawan, dulot ng mga latay ng sinturo na pinahampas ko sa inyo nung araw natutulog ang puso ko. Hinayaan ko kayo na mapahamak at abusuhin ng ibang tao dahil naging mahina at makasarili ako. Araw-araw, Carlos. Araw-araw, inihingi ko ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan ko sa inyo. At ngayon na may sakit na ako, pakiramdam ko, ito na yun. Ano pong ibig niyo sabihin? Ito na yung kabayaran ko sa mga kasalanan ko sa inyo. Ang tuluyan ng mawala sa mundong ito. Papa Dudut, nagkaiyakan kami ni nanay matapos ng pag-uusap naming yon. At nung tumahan na kami ay nakumbinsi ko siya na kainin ang dala kong pagkain. Kung noong araw si nanay ang nagsusubo sa akin, pero nang mga panahong yon ay siya na ang sinusubuan ko. Nangako sa akin ang nanay na gagawin niya ang lahat para lumakas nang sa ganon ay patuloy siyang makabawi sa amin na mga anak niya. Kaya lang ditong 2025 lang ay tuluyan nang sumakabilang buhay ang nanay namin. Masakit, malungkot at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan noong araw, ay masasabi ko na mahirap pa ring mamatayan ng magulang. Pero masaya naman kaming magkakapatid dahil kahit papaano naranasan at naramdaman namin ang pagmamahal ng isang ina. Isang ina na bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa programa ninyong Barangay Love Stories ang storya ng buhay namin. Nawa ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, lalong-lalo na po ang mga magulang. Hiling ko lang na tratuhin ninyo ng tama, mahinahon at may pagmamahal ang inyong mga anak. Gawin ninyong ligtas ang tahanang kalalakhan nila dahil yon ang magsisilbi nilang pahinga pag binalikan nila ang mga alaala ng nakaraan sa tuwing nakakaramdam sila ng kapaguran sa buhay na ito. God bless and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carlos. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.